magkakaroon tayo dun na ano ba yun? Una hindi ko na alam eh, no? So bali magiging 3x kasi yung first term natin tapos naka-raise to 4 to guys, or yung y natin guys magiging raise to 0 kasi siya, kasi pares lang naman siya, actually ganun na yung ginagawa eh, pero ito okay na yan eh. Ay plus, kunin natin yung coefficient. So meron tayong 4 tapos 1, so tayo sa 4 tsaka 1 diba, tapos meron tayong 3x ng first term, so yung 4 natin magiging 3, then yung negative y natin magiging raised to 1. Then magkakaroon tayo ng plus ulit, meron tayong 4 tapos 2 naman, tapos ganun pa rin, yung 3x magiging square, then yung negative y natin magiging 2 na. Tapos meron naman tayong plus, hanggang maging parehas yung 4 to 4 mo sa dulo, so magiging 3x squared to, raised to 1 na lang, then ito magiging negative y, then cube. Then yung last, syempre magkakaroon tayo doon ng plus yung 4 tapos 4 din combination, tapos 3x pero raised to 0 na to, then yung negative y natin magiging raised to 4. So pag naging parehas, natuto ka na mag-stop, so pwede mo na sugutin. So ito guys, any number raised to 0 is 1, so ano ba yung 3x raised to 4? So bali magkakaroon ka ng 3 raised to 4 then x raised to 4 dyan ha. Ano ba yung 3 raised to 4? That is 81. Galing ko talaga. X raised to 4. So meron tayo ditong 4 combination, diba? 4, 1 combination yan. So kung meron tayong formula, ilagay lang natin formula ng NCR. Sabi niya n factorial over n minus r factorial tapos r factorial. So yung n natin siya yung 4, then yung r natin siya yung nasa baba na number. So basically, kung meron tayong 4 C1, so magkakaroon tayo ng 4 factorial over n minus 1 factorial times 1 factorial. So expand lang natin, magkakaroon tayo ng yung n pala natin 4 guys. So magkakaroon tayo ng 4 times 3 factorial. Start na tayo sa 3 kasi yung 4 minus 1 magiging 3 naman yan, then 1 factorial. So cancel natin to. So ibig sabihin magkakaroon tayo dito ng 4 as our coefficient. So 4 na to guys na coefficient natin, pero meron tayo ditong 3x then naka cube. So meron tayong 3 cube tapos x cube. So ano ba yung 3 cube? So yung 3 cube that's 27. So times 27 pa to, tapos meron ka dyang x cube, tapos meron ka dong negative y. Kinapi lang natin, kumbaga ina-expand natin to muna ng dalawa, sinisimplify I mean. So next naman tayo para sa ito 4 choose 2. So bali magkakaroon ka ng 4 factorial over 4 minus 2 factorial tapos 2 factorial. So stop tayo sa 4 times 3 times 2 factorial, then magkakaroon tayo ng 2 factorial tsaka 2 factorial. Do kahit i-expand mo tong 2 factorial guys, 2 pa rin naman yan, so okay na kahit na ganyan yan. So cancel mo tong 2 factorial. Itong 2 natin guys, pwede siya ma-simplify sa 4, so magiging 2 na to, tas 2 times 3 na siya, magiging 6. So ito yung magiging coefficient natin dito, so plus 6 times etong 3x na naka-squared, so 3 squared siya tapos x squared din, so yung 3 squared magiging 9, meron tayong x squared, then meron tayo ditong negative y squared. So remember guys, kapag yung base is negative tapos even yung exponent, magiging positive na yung sign nung sinisimplify natin. Kumbaga magkakaroon ka dyan ng negative y times negative y, so magiging y squared na lang to. Meron tayong plus, para naman dito ganun din gagawin. So meron tayong 4 choose 3, so 4 factorial over 4 minus 3 factorial tapos 3 factorial din. So which means ito magiging 4 factorial over 1 factorial then 3 factorial. O expand na lang natin to, 4 times 3 factorial na siya, so may cancel na to, so magiging 4 yung sagot natin din. So bali magiging 4 yung ito na ba ako? 4, 3 diba? Ito. So yung 3x raised to 1 natin guys, still 3x raised to 1 siya, so 3x pa rin. And ito naman guys, negative yung exponent, negative yung base, then add yung exponent, so magiging negative y cube yan.
Then plus, ito naman guys, pag parehas to 1 yan, tapos 1 din to kasi raised to 0. Then negative y raised to 4 natin. So kapag negative yung base, even yung exponent, magiging positive yung sign nung final answer natin. So y raised to 4 siya. So ngayon expand na lang natin to ulit. Ay simplify, I mean. So meron tayong 81 para sa first term. So ano ba yung positive times negative? So positive times positive is positive, times negative is negative. So ano ba yung 4 times 27? So 4 times 27, that is 1, 2, 4, 8, 101. Joke. 108. 108 ba? 108. Then meron tayong x cube tapos y. Tapos ito naman guys, positive times positive times positive naman siya. So positive pa rin yung sign. So ano ba yung 6 times 9? That is 54. So magkakaroon ka ng 54 x squared y squared. So para naman dito guys. So ito guys kasi hindi na simplify pero negative pa rin naman siya. Okay na. So bali magiging positive times negative. Magiging negative yun. Then yung 4 times 3 that is 12. So magkakaroon ka ng x then y cube. Para sa mga exponents. Tayo dito guys. Ayun na po, tapos na eh. Basic. So, magiging y raised to 4. So, ito yung expanded form natin. Panis. Marunong na ako mag-binomial theorem. Easy lang pala.